Baka magstay muna ng few days dyan sa Ilocos, gaya nung nasa Isabela. So ang tinutukoy niya dito mga kakimpaw ay si Paulo Avellino. Eksakto naman po mga kakimpaw na meron tayong balita mula po sa Ilocos Sur kay Paulo Avellino na hindi pa nga daw po ito nakakauwi. Dahil pinipigilan pa raw itong umuwi or pinipigilan pa po na magpunta ng Manila. So bakit kaya? Mamaya tatalakayin po natin yan, okay? Samantalang ang next comment naman mula po kay Ginang Bergie Gatchalian, sabi niya, "Ders, pasensya na kung maging honest ako. Mag-step na ako supporting Paulo. I know hindi ako kawalan, kaya lang tuwing gumagawa ng red flag si Paulo, parang lagi akong atakin sa puso at high blood. Nanginginig ako, nalulungkot ako at hindi makatulog. I stay with Kim dahil mula PBB ni Kim, supporter na niya ako. Lagi ko pa rin susubaybayan ang mga vlogs mo dahil si Kim pa rin ang concern ko. Don't hate me kung bibitaw na ako sa Kim Pao, but because of Kim, nakapalo pa rin ako sa vlog mo for Kim. Hindi man ako mag-comment, read, listen, and watch ko pa rin ang vlogs mo. Kung kanino masaya at mahal ni Kim, happy na rin ako. Thanks, Ders." Maraming salamat po sa komento, Ginang Bergie Gatchalian. Kung ano man po ang inyong desisyon, okay lang po yan. Yan po yung desisyon, no? Pero kung ang dahilan po ay yung pag-kiss ni Paulo at pag-hug ng mga babae po dito sa Narvacan, ako, napakababaw po nun, Ginang Bergie Gatchalian, dahil trabaho lang naman po ang pinunta doon ni Paulo Avellino at kasama sa trabaho niya yung mag-kiss dito sa kamay po ng kababaihan. Yung kiss na yun ni Paulo Avellino, ni hindi man lang po yun lumapat sa kamay ng mga kababaihan, kundi yun po ay pagbigay galang at respeto lamang po sa mga binibini na star ng gabing yon. Para sa akin naman, wala naman po ako nakikitang red flag sa ginawa ni Paulo Avellino mga kakimpaw, dahil nga po alam naman natin ang trabaho ni Paulo, artista sila, aktor si Paulo Avellino mga kakimpaw, kaya kaya niya pong i-act talaga yung pag-kiss na yan sa kamay ng isang babae. Pero syempre, alam naman natin na trabaho lang po yun, Ginang Bergie Gatchalian. Kaya hindi po natin kailangang dibdibin masyado yan or ika-high blood or ika-ines. Dahil kung kilala naman natin si Kim and Paulo Avellino, diba, mas matimbang po yung pagkakakilala natin sa kanila. Noon pa man po nagagawa na yan ni Paulo Avellino nung time na naiimbitahan po siya ng mga piyesta. Kung baga, yan na po yung diskarte ni Paulo Avellino mga kakimpaw. Kasi isa nga yan sa binabayaran po sa kanya. And bago po gawin ni Paulo Avellino yan, alam kong nagpaalam po siya kay Chinita Princess. Maganda po yung may basbas ni Kim Chu, 'di ba? Para hindi na magulat or ma-shock na lang si Chinita Princess na, uy, may kinis ka palang girl. Sa hand lang naman yun mga kakimpaw. Okay na okay lang po yan. Pagrespeto lang po ang tawag doon. Pero kung yan po ang desisyon ninyo, Ginang Bergie Gatchalian, wala po akong magagawa dyan. No, desisyon nyo po yan. Ang sa akin lang, wala naman pong red flag sa ginawa ni Paulo Avellino. Ganun pa man, maraming salamat po sa inyong pagsuporta kay Chinita Princess and kay Paulo Avellino. Mag-ingat po kayo lagi and God bless po. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito ng linggo. At unahin nating pag-usapan ang dapat nating abangan kay Chinita Princess mamayang alas 8. So mamayang alas 8, ilalabas po ni Kim Chu yung vlog niya po mga kakimpaw. Pag-open to ng kanyang store na House of Little Bunny. Dito po yan sa Cebu. So makikita nyo lahat ng behind the scene pag-open po ng shop niya sa SM City Cebu. Alas 8 yan mga kakimpaw. Panoorin at suportahan natin yung vlog na yan ni Chinita Princess. Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga sa nalaman natin na si Paulo Avellino ay hindi pa daw po pinapauwi dito ng Manila. Parang pinipigilan pa raw pong umuwi mga kakimpaw. Sabi kasi dito ni Kim Pao Couple Forever, eto na naman sila na pa-mind games nila.
Feeling ko wala na tayong makikitang spotted na mag-jogging. Yung dalawa kasi tapos na ang taping, pero gusto ko na i-test kung panatag pa rin ba tayo kahit walang off-cam moment. Kasi nasa ninja era sila. Matira matibay sa Kim Pao. Tapos may nag-comment po na spotted daw si Kim and Paul Avellino na nag-jogging sa Ayala. Sabi po dito ni Melda, spotted sila kanina nag-jogging sa Ayala mga 5:30 a.m. Papasok mi sa work kahit umuulan si Kim lang ang girl, naka-orange short siya, naka-gray sleeveless ng top. Ngayon, na-replyan po ito ni Kim Pao Couple Forever. Sabi niya, Mi, nasa Ilocos pa si Pao. Hindi pa pinapauwi ng mga Singson family. Baka hindi Kim Pao couple yan, Mi. Meron lang akong nakita na taga Ilocos na andun pa si Pao. So, ibig sabihin mga Kim Pao, kung totoo nga po ito, hindi pa nga ipinapauwi si Paula Avellino. Ibig sabihin, simula kagabi until now po, andun pa rin si Paula Avellino sa Ilocos. So siguro nililibang po si Paula Avellino mga ka-Kim Pao para nang sa ganun na hindi agad makauwi ng Manila. Pero wag kayong mag-alala mga ka-Kim Pao, hindi man po makauwi agad si Paula Avellino ng Manila or makauwi man siya agad ng maaga papuntang Manila. Wala naman pong kaso yun mga ka-Kim Pao as long as may tiwala si Chinita Princess and si Paula Avellino sa isa't isa. Walang kaso yun kahit abutin po ng ilang buwan si Paula Avellino dyan kung may tiwala sila sa isa't isa. Walang kaso yon mga ka-Kim Pao. Kaya sa mga nag-aalala, nagtataka, and naghahanap kay Kim and Paula Avellino, meron po kasi silang iba-ibang ganap. Unawain na lang din natin na artista kasi si Kim and Paula Avellino, 'di ba? Pero alam naman natin ang boundary ni Paolo Avellino. Nakita ko po yun kahapon habang siya po ay nagpe-perform dyan po sa Narbacan. Sobrang tahimik lang po ni Paula Avellino na may respeto talaga siya mga ka-Kim Pao. Sobrang behave niya nga lang eh. Kaso yung mga babae talaga ang hindi po mapirme, talagang kilig na kilig kay Paula Avellino. Pero syempre naiintindihan ni Paolo yun. Kasi nga po alam niya naman sa sarili niya na sikat siya, good looking din, kaya sinong hindi kikiligin na babae dyan. Pero still ang puso ni Paolo ay nasa isang babae lang. Yun po ang importante. Kaya sana ay kalmahan lang po ng mga Kim Pao fans ang kanilang mga damdamin, okay? Ang pahayag na may tiwala sa isa't isa sina Kim Chiu at Paolo Avellino, kahit magkalayo sila, ay isang bagay na talagang kahanga-hanga at nagbibigay ng positibong mensahe, hindi lang sa kanilang mga tagahanga, kundi pati sa mga taong naniniwala sa halaga ng tiwala at respeto sa anumang uri ng relasyon. Sa mundo ng showbiz na puno ng intriga, chismis at maling interpretasyon, ang tiwala ang isa sa pinakamahirap panatilihin. Kaya kung totoo mang pinanghahawakan ni Kim at Paolo ang ganitong prinsipyo, malinaw na nagpapakita ito ng emotional maturity at pag-unawa sa personal at professional na espasyo ng bawat isa. Hindi lahat ng koneksyon ay kailangang bantayan sa bawat oras. Minsan, sapat na ang paniniwala na pareho kayong may malinaw na hangganan at layunin. Makikita rin dito na pareho silang secured sa sarili. Si Kim na matagal nang nasa industriya at dumaan na sa maraming pagsubok ay tila mas pinipiling maging kalmado at tahimik pagdating sa personal niyang buhay. Si Paolo naman, nakilala sa pagiging pribado at seryoso sa trabaho, ay mukhang nagbibigay ng respeto at kapanatagan sa kung ano man ang meron sila. Ang ganitong klaseng dinamika ay bihira, lalo na sa mga artistang laging nasa mata ng publiko. Para sa mga fans, nakaka-relate ito dahil ipinapakita na hindi kailangan ng kontrol o selos para maging matatag ang isang samahan. Minsan, ang pinakamalakas na pundasyon ay ang tiwala, yung alam mong kahit hindi kayo magkasama sa pisikal na aspeto, buo pa rin ang koneksyon ninyo sa isip at puso. Sa huli, kung ano man ang tunay na estado ng relasyon ni Kim Chiu at Paolo Avellino, romantiko man o malalim na pagkakaibigan, ang mahalaga ay malinaw na may respeto, tiwala at suporta. At iyon ang mas dapat ipagdiwang kaysa sa mga haka-haka. Ang ganitong uri ng balita ay hindi lang basta kilik para sa fans, kundi malalim na mensahe ng maturity at emotional stability, lalo na kung isipin na parehong abala sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kani-kanilang karera. Sa industriya ng showbiz kung saan normal na ang intriga, selosan at mabilis na paghusga ng publiko, ang pananatili ng tiwala kahit may distansya ay isang malinaw na indikasyon na may matibay na pundasyon ang anumang ugnayan na meron sila.
Hindi madali ang magtiwala kapag magkalayo, lalo na kung pareho kayong exposed sa maraming tao, proyekto at atensyon. Pero dito makikita na tila pareho silang may malinaw na hangganan at respeto sa isa't isa. Si Kim, na kilala sa kanyang pagiging professional at tahimik pagdating sa personal na buhay, ay parang mas piniling pairalin ng kapayapaan kaysa sa drama. Si Paulo naman, na kilala ring pribado at seryoso, ay mukhang hindi nagbibigay ng dahilan para pagdudahan ng kanyang intensyon. Ang ganitong kombinasyon ay bihira at kahanga-hanga. Isa rin itong patunay na hindi lahat ng relasyon ay kailangang laging magkasama para maging totoo. May mga koneksyon na mas pinapalakas ng tiwala kaysa sa presensya. Sa kaso ni Kim at Paulo, kahit wala silang direktang pag-amin o malinaw na label, ramdam ng marami na may malalim na pagkaunawaan sa pagitan nila. Isang uri ng samahang hindi kailangang ipagsigawan. Para sa mga fans, ito ay parehong nakakakilig at nakapagpaalala na ang tunay na pagmamahal o malasakit ay hindi nasusukat sa dami ng public appearances o sweet moments sa harap ng kamera. Minsan, mas totoo ang mga relasyong tahimik, walang drama, at may malinaw na tiwala sa isa't isa. Kaya marahil mas lalo silang sinusuportahan ng publiko dahil hindi ito pilit, hindi scripted at hindi dinidikta ng hype. Sa huli, ang pinakamahalagang punto rito ay ang tiwala bilang pundasyon. Kung ano man ang estado ng relasyon ni Kim Chiu at Paulo Avellino, romantiko man o malalim na partnership, malinaw na pinapahalagahan nila ang respeto, espasyo at paniniwala sa isa't isa. At sa panahon ngayon na mabilis masira ang koneksyon dahil sa maling hinala, ang ganitong class na fan ay tunin dapat maging at pagnuin. Para sa akin, napakaganda at positibo ng balitang ito. Ang sinasabing may tiwala sa isa't isa sina Kim Chiu at Paulo Avellino, kahit magkalayo sila ay nagpapakita ng emotional maturity at respeto, na bihira na sa panahon ngayon, lalo na sa mundo ng showbiz. Ipinapakita ng balitang ito na hindi sila nagpapadala sa intriga, chismis at pressure ng publiko. Sa halip, mas pinipili nilang pahalagahan ang tiwala kaysa selos at ang katahimikan kaysa drama. Malinaw na pareho silang may malinaw na hangganan at kumpiyansa sa sarili, kaya kahit may distansya, hindi ito nagiging dahilan ng pagdududa o alitan. Maganda rin ang mensahe nito sa mga fans at sa publiko, na ang isang samahan, may label man o wala, ay mas tumitibay kapag may pag-unawa at paniniwala sa isa't isa. Hindi kailangang ipakita ang lahat sa social media o harap ng kamera para masabing totoo. Minsan, ang pinakatahimik na relasyon ang siyang pinakamatatag. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang nakakilig kundi nakaka-inspire. Pinapaalala nito na sa kabila ng kasikatan at abalang mundo, posible pa rin magkaroon ng ugnayang may respeto, tiwala at kapanatagan. At kung ito man ay pagkakaibigan o mas malalim na relasyon, malinaw na may magandang pundasyon at iyon ang pinakamalaga. May ilang mahahalagang punto pa na maaaring idagdag sa balitang ito na mas napapalalim sa kahulugan ng tiwala ni Kim Chiu at Paulo Avellino kahit magkalayo sila. Una, makikita rito na pareho silang may malinaw na prioridad sa buhay. Hindi nila hinahayaang maapektuhan ng distansya o chismis ang kanilang trabaho at personal na kapayapaan. Ibig sabihin, may respeto sila hindi lang sa isa't isa kundi pati sa kani-kanilang karera. Ito ang klase ng mindset na nagpapakita na handa silang unahin ang long-term stability kaysa sa panandaliang kilig o pressure mula sa publiko. Ikalawa, ang ganitong uri ng samahan ay nagpapakita ng malusog na komunikasyon. Kahit hindi ito lantad sa publiko, halatang may bukas na pag-usap at malinaw na pag-unawa sa pagitan nila. Ang tiwala ay hindi basta nabubuo. Ito ay bunga ng consistency, pagiging tapat at paninindigan. Kaya kung nananatili ang tiwala kahit may distansya, malinaw na may solid na pundasyon sa likod nito. Ikatlo, mahalagang idagdag na ang pananahimik nila ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng proteksyon para sa sarili nila at para sa anumang ugnayang meron sila. Sa panahon ngayon na lahat ay gustong i-expose, ang pagpiling maging pribado ay senyales ng maturity. Mas pinipili nilang hayaan ang mga gawa at respeto magsalita kaysa sa mga salita. Pang-apat, para sa mga fans, magandang paalala ito na hindi kailangang madaliin ang mga bagay. Ang tunay na koneksyon ay hindi minamadali o pinipilit i-label. Kung may tiwala at suporta, darating ang tamang panahon para sa anumang susunod na hakbang, kung meron man. Sa kabuuan, ang maidagdag sa balitang ito ay ang malinaw na mensahe na ang tiwala, respeto at espasyo ang susi sa isang matibay na samahan.
Kung ano man ang tunay na estado ni Kim Chiu at Paulo Avellino, ang paraan ng paghawak nila sa sitwasyon ay isang magandang halimbawa, hindi lang para sa showbiz, kundi para sa totoong buhay.